tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding krisis ang muling sumiklab sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine matapos magpalitan ang dalawang panig ng mapaminsalang pag-atake gamit ang mga drone. Sa pinakahuling mga ulat, hindi bababa sa 10 sibilyan ang kumpirmadong nasawi sa magkabilang panig sa loob lamang ng isang araw. Ang palitang to ng mga airstrike ay nagpapakita ng mas mapanganib na yugto ng digmaan na direktang tumatama sa mga inosenteng mamamayan. Ayon sa mga lokal na otoridad sa rehiyon ng Moscow, 5 katao ang nasawi sa kanilang panig dahil sa mga drone ng Ukraine. Sa kabilang banda, kinumpirma rin ng pamahalaan ng Ukraine na 5 sibilyan, kabilang ang 2 bata, ang namatay sa magkakahiwalay na pag-atake ng Russia sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabila ng pagigit ng Moscow na mga target militar lamang ang kanilang inaatake, patuloy na nagdurusa ang mga inosenteng sibilyan. Dahil sa nakababahalang pagtaas ng bilang ng mga biktima, muling naglabas ng matinding panawagan ng UNICEF sa pandaigdigang komunidad. Hinimok ng ahensya ang magkabilang panig na igalang ang pandaigdigang batas para sa proteksyon ng mga bata sa panahon ng digmaan. Binigyang diin ng UNICEF ang mga nagdaang trahedya sa Belgorod at Krasnodar sa Russia, gayon din sa Dnipropetrovsk at Sumy sa Ukraine, kung saan maraming bata ang naging biktima ng mga pagsabog. Mula nang ilunsad ng Kremlin ang malawakang pagsalakay nito mahigit 4 na taon na ang nakalipas, mabilis na pinaunlad ng Ukraine ang sarili nitong teknolohiya sa mga long-range drone upang umatake ng malalim sa teritoryo ng Russia. Sa nakalipas na taon, matagumpay na tinarget ng mga puwersang Ukrainian ang mga imbakan ng langis, malalaking bodega ng supply at iba pang mahahalagang infrastruktura ng kaaway. Isang video naman ang ibinahagi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa social media na nagpakita ng isang nakapanlulumong eksena sa timog na lungsod ng Kherson. Sa video, makikita ang isang drone ng Russia na tila sadyang humahabol sa isang tindero na nagbebenta lamang ng mga gulay sa tabi ng daan. Sinubukan ng lalaki na takasan ng drone habang umiikot sa kanyang sasakyan upang maghanap ng mapagtataguan laban sa nalalapit na pagsabog. Sa huli, sumabog ang drone sa mismong sasakyan kung saan nagtago ang tindero. Nagtamo ang biktima ng matitinding sugat sa kanyang likod, mga binti at mga kamay ayon sa kanyang salaysay na ibinahagi ng lokal na administrasyon ng Kherson. Sa kabila ng malinaw na ebidensyang ito ng pag-atake sa isang sibilyan, hindi agad nagbigay ng anumang opisyal na pahayag o tugon ang Ministry of Defense ng Russia nang hingan ito ng komento ng media. Ayon sa ulat ng Prosecutor General's Office ng Ukraine, labis na dumami ang mga pag-atake ng drone laban sa mga sibilyan mula nang magsimula ang digmaan. Umabot na sa 967 katao ang nasawi kabilang ang 10 bata, habang halos 7,000 iba pa ang nasugatan dahil sa mga drone na ito. Ipinapakita ng mga bilang na ito ang tindi ng panganib na kinakaharap ng mga mamamayan araw-araw. Batay sa mga investigasyon, ang mga operator ng drone ng Russia ay sadyang sumusubaybay at umaatake umano sa mga sibilyang gumagawa lamang ng kanilang pang-araw-araw na gawain sa komunidad. Noong Oktubre ng taong 2025, nagpasiya ang isang komisyon ng United Nations na ang ganitong uri ng sistematikong pag-atake ay maaaring maituring na krimen laban sa sangkatauhan na dapat imbestigahan at panagutan ng mga responsable. Sa kabilang panig, iniulat naman ng Russia na isang drone ng Ukraine ang umatake sa sikat na Black Sea Resort sa Arkipo o Sipovka. Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi sa insidenteng ito kabilang ang 4 na batang nagbabakasyon lamang sa lugar. Ayon sa mga lokal na autoridad ng Krasnodar, ang biglaang pag-atake ay nagdulot ng matinding takot sa mga turistang naroroon na hindi inaasahang malalagay sila sa gayong panganib. Bukod sa mga nasawi, iniulat din ng pamahalaang panrehiyon ng Krasnodar na umabot sa 58 katao ang nasugatan sa nasabing dalampasigan, kung saan 21 sa kanila ang kasalukuyang ginagamot sa ospital. Kumalat sa internet ang mga video na nagpapakita ng pagbagsak ng drone sa gitna ng maraming tao habang may maririnig na mga putok ng baril sa background. Hindi nagbigay ng pahayag ang Ukraine ukol sa insidente. Hindi lamang sa mga resort naglunsad ng operasyon ang Ukraine. Isang pag-atake ng drone malapit sa rehiyon ng Moscow ang ikinasawi ng 5 tao at ikinasugat ng 10 iba pa ayon kay Governor Andrei Vorobyov. Karamihan sa mga pinsala ay naitala sa munisipalidad ng Chekhov kung saan sumiklab ang malalaking sunog sa industrial zone ng Novoselky dahil sa mga pagsabog ng drone.
Bukod dito, sunod-sunod ding inatake ng mga drone ng Ukraine ang mga pasilidad ng Wildberries, ang pinakamalaking online retailer sa bansa. Kinumpirma ng kumpanya na nasunog ang kanilang bodega sa rehiyon ng Leningrad na malapit sa St. Petersburg. Sanayon naman ng MOU sa pagitan ng Moscow at St. Petersburg, bahagyang nasira ng mga labi ng bumagsak na drone ang pader ng isa pang bodega ng kumpanya. Sa nakalipas na 18 araw, tinarget ng mga drone ng Ukraine ang 15 bodega ng Wildberries, kung saan 13 sa mga ito ang tuluyang nasunog. Ayon kay Robert Brovdy, commander ng Unmanned Systems Forces ng Ukraine. Ayon sa mga opisyal ng Kyiv, nagbibigay ang kumpanya ng mga kagamitang maaaring gamitin ng militar ng Russia, kaya layunin umano ng mga pag-atake na guluhin ang supply at ekonomiyang sumusuporta sa mga operasyong militar ng Moscow. Bilang ganti, naglunsad naman ang Ministry of Defense ng Russia ng mga pag-atake sa mga daungan at barko ng Ukraine. Ayon sa pahayag na to, tinarget ng mga puwersang Ruso ang mga infrastruktura ng daungan na ginagamit ng hukbo ng Kyiv para sa mga operasyong militar. Layunin umano ng mga pag-ataking ito na putulin ang supply ng mga armas at kagamitang pandigma na dinadala sa Ukraine sa pamamagitan ng dagat. Sa daungan ng Chornomorsk sa rehiyon ng Odessa, sinabi ng Russia na tinamaan nito ang isang planta ng mga piyesa ng sasakyan at isang port terminal kung saan kinukumpuni ang mga sasakyang militar at iniimbak ang mga bala at gasolina. Sa timog na daungan naman ng Mykolaiv, isang cargo ship na sinasabing nagdadala ng mga kagamitang militar ang napinsala. Sa Pivdeny Port, tinamaan din umano ang isa pang barkong ginagamit para sa mga operasyong militar. Dahil sa lumalalang sitwasyon, muling nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Turkey ukol sa kaligtasan ng paglalayag sa Black Sea. Ito ay matapos atakehin ng mga drone ng dalawang barkong pagmamay-ari ng mga kumpanyang Turkish pagkalabas ng mga ito sa daungan ng Novorossiysk. Nagbabala ang Turkey na ang paglawak ng digmaan sa karagatan ay maaaring magdulot ng pandaigdigang krisis sa pagkain dahil sa posibleng pagkaantala ng supply ng trigo at pataba. Samantala, patuloy ang pag-atake ng Russia gamit ang mga glide bomb sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Sa hilagang rehiyon ng Sumy, 6 na glide bomb ang ikinasawi ng 2 batang babae na may edad na 5 at 10, kasama ang isang matandang babae. Ipinapakita ng paggamit ng mga mapangwasak na bombang ito ang matinding panganib na kinakaharap ng mga komunidad na walang sapat na depensa laban sa ganitong uri ng airstrike. Inatake rin ng mga puwersang Ruso ang lungsod ng Kharkiv at 18 iba pang bayan sa hilagang rehiyon sa nakalipas na 24 na oras. Marikasayang, Patankalina, isang tao ang napatay at 7 ang nasugatan, kabilang ang isang 8 taong gulang na bata. Sa Balaklian, nasira ang mga gusaling apartment, isang silid-aklatan, mga tindahan at mahigit 10 bahay dahil sa matitinding pagsabog na nagdulot ng malaking pinsala sa mga pamilya. 24 na glide bomb naman ang tumama sa lungsod ng Kramatorsk sa silangang rehiyon ng Donetsk na nag-iwan ng 24 na sugatan. Ang Kramatorsk ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng tinatawag na Fortress Belt ng Ukraine. Ayon sa mga eksperto sa militar, kasalukuyang itinutuon ng Russia ang lakas nito sa lugar upang pahinain ang depensa ng Ukraine matapos ang 4 na taon ng matinding labanan sa rehiyong ito. Dahil sa lumalapit na panganib na nawagan si Vadim Filashkin, pinuno ng rehiyonal na administrasyong militar sa mga mamamayan na lumikas mula sa mga lugar na malapit sa frontline. Tiniyak ng pamahalaan na magbibigay ito ng tulong sa transportasyon, pabahay at iba pang suportang kailangan ng mga lilikas. Isang malaking iskandalo tungkol sa kapabayaan sa seguridad ang kasalukuyang yumanig sa buong Ukraine matapos ang pagsabog sa isang imbakan ng bala na halos nagbura sa isang buong pamayanan sa Vyshniv. Ibinunyag ng trahedyang ito ang mga seryosong paglabag sa mga batas at regulasyong militar ng bansa hinggil sa ligtas na pag-iimbak ng mga sandata malapit sa mga sibilyan. Dahil dito sumiklab ang matinding galit ng publiko at lumakas ang panawagan para sa hustisya. Dahil sa insidente, daan-daang kabahayan ang tuluyang nasunog o gumuho habang halos 500 residente ang napilitang lumikas nang mabilis nang walang nadalang anumang ari-arian. Ang dating tahimik at napakapayapang komunidad ng Vyshniv ay nagmistulang impyerno sa loob lamang ng ilang oras. Ang naiwan sa paligid ay mga sunog na pundasyon, durog na bubong at baluktot na bakal. Nagsimula ang lahat noong ika-6 ng Hulyo nang maglunsad ang militar ng Russia ng malawakang pag-atake gamit ang mga missile sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Isa sa mga ballistic missile na Iskander ang direktang tumama sa Vyshniv na matatagpuan sa timog kanluran ng kabiserang Kyiv.
Ang pagtamang ito ang naging mitsa ng isang dambuhalang sunog na lumikha ng tila higanteng bola ng apoy sa kalangitan. Ang pangunahing target umano ng naturang missile ay ang bodega ng isang lokal na kumpanyang nasa ilalim ng Ukroboronprom, ang korporasyong pag-aari ng pamahalaan na nangangasiwa sa industriya ng depensa ng Ukraine. Matapos ang unang pagsabog, sumunod ang magkakasunod na pangalawang pagsabog na tumagal ng maraming oras. Ang mga bala sa loob ng bodega ay sumabog at tumilapon sa iba't ibang direksyon, yumanig sa paligid at tuluyang nagwasak sa kalapit na lugar na residensyal. Ayon kay Igor Mosichok, isang dating miyembro ng parlamento ng Ukraine, naglalaman ang bodega ng mga cluster munition at mga bala ng kanyon na may depleted uranium. Bagamat nilinaw niyang hindi nagdudulot ang mga materyales na ito ng mapanganib na antas ng radiation sa publiko, ang presensiya ng mga ito umano ang naging pangunahing dahilan kung bakit naging lubhang mapaminsala at malakas ang mga pagsabog. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa mga mamamayan tungkol sa kaligtasan ng kapaligiran. Gayunman, binigyang diin ng mga eksperto na ang pangunahing pinsala ay nagmula sa lakas ng mga pagsabog at hindi sa chemical o radioactive na kontaminasyon. Sa kabila nito, ang pag-iimbak ng ganitong uri ng mapanganib na sandata sa tabi mismo ng mga bahay ng mga sibilyan ay itinuturing na isang malubhang paglabag sa kaligtasan ng publiko. Sa mga unang araw matapos ang trahedya, nakatuon ang lokal na pamahalaan sa pagliligtas at paglilikas sa mga residenteng nasa panganib. Ngunit nang mapawi ang makapal na usok, mabilis na napunta ang atensyon ng buong bansa sa opisyal na investigasyon. Dito nagsimulang lumitaw ang mga nakagigimbal na impormasyon tungkol sa malalalang paglabag sa mga patakaran sa kaligtasan sa loob mismo ng sistema ng pambansang depensa ng bansa. Noong ika-11 ng Hulyo, personal na inanunsyo ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang pagbubukas ng isang opisyal na kriminal na investigasyon. Inutos din niya ang komprehensibong pagsusuri sa lahat ng pasilidad na ginagamit sa pag-iimbak ng bala sa buong bansa. Nagbabala ang Pangulo na personal na mananagot ang mga pinuno ng mga kumpanya ng depensa kung mapatutunayang nilabag nila ang mga pamantayang naglayong protektahan ang kaligtasan ng mga mamamayan. Isang araw matapos ang babala ng Pangulo, mabilis na kumilos ang pamunuan ng Ukroboronprom. Agad na tinanggal sa pwesto ang dalawang direktor ng mga kumpanyang pag-aari ng Estado na may kaugnayan sa insidente. Ginawa ito matapos lumitaw sa paunang panloob na investigasyon na tahasan nilang nilabag ang mga regulasyon sa pag-iimbak ng mga bala at iba pang legal na kinakailangan na naglagay sa buhay ng maraming tao sa panganib. Hindi nagtapos doon ang pagpapanagot sa mga opisyal. Noong ika-14 ng Hulyo, nagbitiw sa tungkulin si Herman Smetanin, ang mismong Direktor General ng Ukroboronprom. Ipinakita ng kanyang pag-alis sa pwesto ang tindi ng krisis sa pamamahala at ang matinding presyon mula sa pamahalaan at publiko na linisin ang korporasyon mula sa mga irresponsableng opisyal na nagpabaya sa kanilang napakahalagang tungkulin. Noong ika-16 ng Hulyo, inanunsyo ng Security Service of Ukraine o SBU na inaresto ng Counterintelligence Unit nito ang pangkalahatang tagapamahala at ang bise-direktor para sa produksisyon ng nasabing kumpanya ng depensa. Ang dalawang matataas na opisyal na ito ay itinuturong may malaking pananagutan sa pagpapahintulot sa ilegal na operasyon ng bodega na naging mitsa ng malagim na trahedya sa Vyshnev. Ayon sa opisyal na ulat ng SBU, ang pasilidad na binomba ay hindi kailanman itinalaga o pinahintulutang gamitin bilang opisyal na imbakan ng mga bala ng militar. Wala itong kinakailangang lisensiya mula sa pamahalaan at hindi nito nasunod ang mga mandatoryong pamantayan sa kaligtasan para sa pag-iimbak ng mga eksplosibo. Isa umano itong ilegal na imbakan na itinago sa likod ng anyo ng isang ordinaryong bodega ng kumpanya ng depensa. Bagamat hindi binanggit ng SBU at ng tanggapan ng Prosecutor General ang mga pangalan ng mga suspek dahil sa mga konsiderasyong pangseguridad, kinumpirma nilang nahaharap ang dalawa sa kasong kapabayaan sa tungkulin na nagdulot ng malubhang kahihinatnan. Kung mapatutunayang nagkasala sa hukuman, maaari silang mahatulan ng maraming taon ng pagkabilanggo dahil sa pagkasira ng buhay at ari-arian ng daan-daang pamilya sa komunidad ng Vyshnev. Sa parehong araw, inilabas ni Prosecutor Ruslan Kravchenko ang mga unang resulta ng kanilang investigasyon. Ayon sa kanya, ang paglalagay ng imbakan ng bala malapit sa pamayanan ang pangunahing dahilan kung bakit naging isang malagim na trahedya ang pag-atake ng Russia. Lumitaw sa pagsusuri na 24 na metro lamang ang distansiya mula sa bakod ng imbakan hanggang sa pinakamalapit na bahay ng isang sibilyan. Mas malala pa rito, may isang bahay na matatagpuan ng wala pang 18 metro mula sa bodega ng mga bala
Ang mga distansiyang ito ay malinaw at direktang paglabag sa batas ng Ukraine at sa mga regulasyong militar. Sinabi ni Kravchenko na lubos na batid ng mga taong nagpasiyang ilagay ang imbakan doon ang panganib, ngunit pinili pa rin nilang baliwalain ang kaligtasan ng mga inosenteng mamamayan. Kasunod dito, nagpasya ang Solomiansky District Court sa Kyiv na ikulong ang dalawang suspek sa loob ng 60 araw nang walang karapatang magpiyansa habang nagpapatuloy ang investigasyon at paglilitis. Malugod na tinanggap ng publiko ang desisyong ito, ngunit nag-iwan din ito ng mga seryosong tanong tungkol sa kung paano talaga pinamamahalaan ang mga pasilidad ng depensa sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Ayon kay Ivan Stupak, isang eksperto sa militar at dating opisyal ng SBU, posibleng hindi alam ng lokal na pamahalaan ang tungkol sa imbakan ng bala. Sa ilalim ng batas militar, maaaring matakot ang mga lokal na opisyal na magtanong tungkol sa mga aktibidad ng militar dahil baka paghinalaan silang nagpapakalat ng mga lihim ng estado o maakusahang mga espiya ng kaaway na nagmamanman sa mga pasilidad ng bansa. Gayunman, binigyang diin ni Stupak na ang pangangalaga sa mga lihim ng militar ay hindi kailanman maaaring gamiting dahilan upang baliwalain ang kaligtasan ng mga mamamayan. Sinabi niyang dapat panagutin ng mga investigador ang mga tunay na nagbigay ng pahintulot at pumirma sa mga dokumento para sa paggamit ng pasilidad sa halip na maghanap lamang ng ilang individual na isasakripisyo upang pagtakpan ang mga pagkukulang ng buong sistema. Habang nagpapatuloy ang proseso ng hustisya, nangako ang pamahalaan na maglalaan ng mahigit 3 bilyong hryvnia o 72 milyong dolyar para sa muling pagtatayo ng Vizhnin. Ngunit ang isa sa pinakamalalaking hamon ngayon ay ang pagkawala ng mga dokumento ng mga residente. Marami sa kanilang mga papeles, titulo ng lupa at dokumento ng pagkakakilanlan ang tuluyang nasunog at nawala sa gitna ng malalakas na pagsabog. Para sa mga biktimang tulad ng 21 taong gulang na si Anastasia Maysaka na nawalan ng lola at ng tahanang tinirhan ng 4 na henerasyon ng kanilang pamilya, tila napakalayong pangarap pa rin ang muling pagtatayo. Itinatanong nila ngayon kung paano nila haharapin ang darating na taglamig ng walang permanenteng tirahan. Pinatutunayan ng trahedyang ito na sa gitna ng digmaan, ang kapabayaan sa loob ng sariling sistema ay maaaring maging kasing salanta ng sandata ng kaaway.